Nakarinig ako ng pagputok ng barila. Noong una ay inaakala ko na ako ang nabarila, kaya lamang ay wala naman akong nararamdaman na kahit na ano, buhay pa ako. Anong ginawa mo? Napamulat ako ng mata. Doon ko nakita na ang lalaking katabi ko ay binaril na yung lalaking nagtutok sa akin ng baril. Amateurs, sabi ng lalaki sa akin tabi. Humugot ng mga baril ang iba pang nasa loob ng van pero naunahan sila ng lalaki. Bago pa nila maitutok ang baril nila, sumabog na ang kanilang mga ulo. Nanlalaki ang aking mga mata nang may isang bangkay ang bumagsak sa harapan ko. Nakamulat ang kanyang mga mata at nakatingin sa akin kahit wala ng buhay. Hindi ko napigilan ang mapasigaw ng malakas. Nakuha kong atensyon ng lalaking katabi ko lamang kanina. Oh, you're awake! Pumunta siya sa driver's seat at inalis doon nang walang kahirap-hirap ang driver na wala na rin buhay. Siya na nagmaneho at itinigil ang van sa isang tabi. This time, hindi ako makagalaw. Hindi dahil paralisado ang katawan ko kagaya kanina, kung hindi dahil sa gulat at takot sa mga nangyari. Sino ang lalaki? Bakit niya binaril ang mga kasamahan niya? Ako na ba ang isusunod niya? Nang tumigil ang van, may kinuha siya sa pocket niya. Isang cellphone. May tinawagan siya mula roon. It's me, sabi ng lalaki. Yup, she's with me. Hindi ko akalain na ganito na pala mga tipong babae mo, boss. Your reference? Mas gusto mo na ba mas bata sa'yo? May kakaiba sa tono ng boses ng lalaki. Hindi mo malaman kung nagbibiro ba siya o seryoso. Okay, we'll wait here. Hindi ko maintindihan na nangyayari. Mas lalong hindi ko maintindihan kung sino ito. Kakampi ba siya o bagong kalaban? Lumabas siya ng sakyan at binuksan ang pinto sa gilid ko. Hinawakan niya ako. Sa gulat ko at sa pag-iisip na maaari siyang may gawing hindi maganda sa akin, sinipa ko siya. Mabilis niyang napigilan ang paa ko. Easy there. I'm not going to hurt you. If you continue to struggle, it will be you who's going to hurt yourself. Tinanggal niya ang pagkakatali ko. Naupo ako na maayos sa van. Sino ka? Tinignan niya lamang ako at hindi sumagot. Ngayon na nakikita ko siya ng maayos, masasabi ko nga na iba yung binigay niyang presensya kumpara sa iba. Ilan sandali ang lumipas, may napansin kami mga sasakyan na tumigil sa likod ng van. Boss! Hindi ko pa maaninag na maayos kung sino iyon. Where is she? Nalaki ang aking mga mata nang marinig ko ang boses na iyon. Kilala ko ito at hindi ako maaaring magkamali. Tinuro ako ng hindi ko kilalang lalaki at nang makita ko kung sino ang nagsalita kanina, nakahinga ako ng maluwag. Gabriel! Alam ko na siya iyon pero nabigla pa rin ako. Nabosesan ko na siya kanina pero siguro ay in denial pa rin ako na pupuntahan niya ako. Are you okay? Tumango ako sa kanya. Bukod sa nagimpas ako sa pulso ko dahil sa mahigpit na pagkakatali sa aking kamay, wala na naman akong ibang galos. Inalalaya niya ako lumabas ng van. Kahit nang sabihin ko sa kanya na kaya ko namang maglakad ay binuhat niya ako. Gabriel, kaya ko maglakad. Pwede mo naman akong ibaba. Hindi niya ako pinakinggan. Buhat-buhat niya ako hanggang sa makarating kami sa kotse niya. Napapansin ko na nakasunod ang lalaki sa amin. May kinausap lang siyang ilang tauhan ni Gabriel at pumasok na sa parehong kotse na sinasakyan namin. Naupo siya sa passenger seat. Tahimik lang ako. Naguguluhan pa rin ako sa nangyari. Parang kanina lamang ay nadakip ako ng mga lalaking tila kaaway ni Gabriel. Tapos biglang nagbarilan at ngayon ay kasama na namin ang bumaril sa mga lalaking dumakip sa akin. This is Diego. Pagpapakilala ni Gabriel sa akin sa lalaki. He's my right hand man. He had a mission before, kaya ngayon mo lang siya nakilala. I planted him in my enemy's base, pretending to be one of them to gain intel. He reported me that they were following you, so I instructed them to finish them off. Mabuti na lahat na agapan na nangyari at hindi ka nadakip. Napatingin ako kay Gabriela. Kung sabihin niya ito, akala mo'y wala lang sa kanya o para bang sanay na siya. Maraming kalaban sa boss. Hindi ka dapat basta-basta lumalabas ng walang bodyguard, Miss Ayen. Hindi mo masasabi kung paano ka gagamitin ng mga kalaban ni boss sa kanya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi niya. Akala mo'y nasa isang chessboard ako at isa ako sa mga pawn ni Gabriel sa paglalaro niya. Para bang alam na alam niya mga dapat gawin at planado niya ang bawat hakbang niya. Next time, you're not allowed to leave the house without bodyguards. I will be assigning 2 to 3 people. Diego, assemble them. Yes, sir. Ngayon ko lamang nakita si Diego kaya hindi ko siya nakilala kanina. Hindi ko nga akalain na may ganitong klaseng tao sa tabi ni Gabriel. Hindi rin mawala sa aking isipan kung gaano kadali sa kanya ang pumatay ng tao. How can someone easily kill other people and yet hindi sila nakukulong?
Bakit ako'y nakulong na matagal dahil sa krimeng hindi ko ginawa? No, hindi dapat ako nag-iisip ng ganito laban sa ibang tao. Hindi ko dapat ikinukumpara ang sarili sa kanila. Nakarating kami sa bahay. Lumabas ako ng kotse. Wala pa rin ako sa sarili. Ngayon lang nangyari sa akin ang ganito. Hindi naman ako natatarget dati dahil mahirap lang kami at wala silang mapapala kung dadakipin nila ako. Ngayon lang ako nakasaksi na may binaril sa harapan ko. Akala ko'y wala nang tatalo sa mga naranasan ko sa kulungan pero meron pa pala. Welcome back, miss. Kahit nambatiin ako ni Christine, tahimik lamang ako. Napatigil ako sa paglalakad at tumingin kina Gabriel at Diego. May pinag-uusapan sila pero dahil sa distansya na meron kami, hindi ko na iyon marinig pa. Naramdaman ko na delikado si Diego. Siya yung tipo ng tao na hindi magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo ng baril para protektahan ang dapat niyang protektahan. Gabriel, on the other hand, is an enigma. Alam ko din na delikado siya pero hindi ko pa mawari kung gaano kadelikado si Gabriel. Kagaya ni Diego, pumapatay din ba siya ng tao? Tara na po, miss. Inihanda ko na po ang bata para sa inyo. Sumama ako kay Christine. Hindi pa ako nakakalayo ay tinawag na ulit ako ni Gabriel. Ayan. Nilapitan ako nito at nilingon ko naman siya. Pinakita niya sa akin ang cellphone ko na nabitawan ko kanina. Your phone is damaged. I will send it to someone to back up your important files. After that, we will dispose of this. Magsasalita na sana ako para magprotesta. Wala naman akong ibang phone na magagamit kung itatapon nila iyon. I will buy you a new phone. And about the things you bought, give me the list of all the products you'll need. I will ask someone to buy them for you. Matapos sabihin ni Gabriel iyon ay tinalikuran niya na ako. Hindi ko na nagawang makapagsalita pa. Nilubog ko ang aking katawan sa bathtub. Sobrang pagod ko at ngayon ko lamang nararamdaman iyon. Siguro dahil sa adrenaline kanina, hindi ko paramdam ang pananakit ng katawan ko at ang pagod. May kailangan pa po ba kayo, miss? Nandito pa si Christine. Noong unang beses na hindi siya umalis kahit na nasa bathtub ako, nataranta ako dahil hindi sanay. Pero ngayon ay nasanay na rin. Wala na. Salamat, Christine. Ngumiti ako sa kanya. Sabi ko naman na pwede mo ako tawagan sa pangalan ko kapag tayong dalawa lang. Nahihiyang ngumiti si Christine sa akin. Pasensya na po. Hindi pa lang po ako sanay. Aalis na po ako para makapag-relax na kayo. Tumango ako sa kanya at muling ngumiti. Umalis si Christine sa bathroom. Nilalaro ko ang mga bula sa bathtub. Hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari iyon sa akin kanina. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nakaka-relax ang amoy ng lavender mula sa bath oil at sa candle na sinindihan ni Christine kanina. Nakarinig ako ng ingay pero ipinagsawalang bahala ko iyon. Iniisip ko na baka guni-guni ko lamang. Nanatili akong nakapikit ang mga mata. I was half asleep. Are you sleeping? You'll get sick if you continue doing that. Napamulat kaagad ako ng mata nang may marinig akong boses. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Gabriel. Gabriel! Munti ka na akong tumayo. Mabuti na lamang at naalala ko na nakahubad ako kaya hindi ko itinuloy. Anong ginagawa mo rito? He thought you were scared because of what happened, so I decided to comfort you. Tinanggal niya ang tie niya at ang mga botones ng kanyang suot na shirt. Umawang ang bibig ko, but I was caught in awe. Hindi ako nakapagsalita at nanatiling nakatingin kay Gabriel. Hinubad niya ang shirt niya at nakita ko ang kabuuan ng katawan niya. Gusto ko mang iiwas ang aking titig pero hindi ko maiiwas. Nakatitig ako sa maganda niyang katawan. Hindi lang pala magandang mukha ang meron sa Gabriel, pati katawan niya ay sumisigaw ng pagiging perpekto. Tinanggal niya rin ang belt niya at ibinaba ang kanyang pants and boxers. Ang aking mga mata na kanina lamang ay nakatitig sa upper body niya, dahan-dahan na ibinaba ang titig sa lower part naman niya. Nang makita ko iyon, napalagok ako. I can't believe I used my hand on that colossal thing. Anong ginagawa mo, Gabriel? Bakit? Bago ko pa matapos ang sinasabi ko, pumasok na siya sa bathtub. Walang kahirap-hirap niya akong binuhat at naupo siya doon bago ako iposisyon sa pagitan ng kanyang hita. Ngayon ay magkasama kami sa bathtub. Nang mag-sink in sa akin na lahat, agad kong tinakpan ang sarili gamit ang kamay ko. Kahit na nasa likod ko siya, para bang nakikita niya ang lahat-lahat sa akin. It's futile, you know? Sabi ni Gabriela. Alam ko nakangisi siya. Hindi ko man nakikita ang mukha niya. Nakita ko na rin naman ang katawan mo. Pinag-initan ako ng mukha sa sinabi niya. Gusto kong ilublob na lamang ang aking mukha sa bathtub at hayaang malunod ako para lamang maitago ang kahihiyang nararamdaman. Ipinulupot ni Gabriel sa akin bawang ang kanyang braso at mas hinila akong papalapit sa kanya.
Nararamdaman ko ang dibdib niya sa aking likod at may nararamdaman din akong isang matigas na bagay. Itanggi ko mang hindi ko alam kung ano iyon. Alam ko na nagsasinungaling ako. Gabriel, bitiwan mo ako. Aalis na ako. Pwede ka maligo dito mag-isa kung gusto mo. Hindi niya ako pinakawalan. Despite my pleading, mas lalo niya lamang hinigpitan ang pagkakahawak niya sa akin. Relax. Hinaplos niya ang aking braso. Naramdaman ko na naman ang pagtataasan ng balahibo ko sa katawan. It's lesson time. Naalala ko bigla ang sinabi niya sa akin noon. Napalagok ako at pumasok sa isipan ko ang mga imahe na hindi ko dapat iniisip. Sinandal niya ako sa kanyang dibdib at tinanggal ang kamay ko na nakatakip sa katawan ko. You already pleasured me. Why not give you something to you in return? Nasa likod na siya ng tenga ko. Sobrang lapit niya na nararamdaman ko ang init ng kanyang paghinga. Natatakot ako sa kung ano binabalak niya but at the same time, I don't want to stop him. May kung ano sa kaibuturan ng pagkababae ko ang nagising. Simula nang makilala ko si Gabriel at maging ako ay hindi ko pa iyon maintindihan. Matapos na nangyari sa shower at makapaglinis, nagbihis na ako. Hindi ako makapaniwala na ginawa namin iyon. Para tuloy yung pagdakip sa akin ay matagal nang nangyari at nakalimutan ko na. Simple pajama lamang ang suot ko. Paglabas ko ng closet, naabutan ko na nandoon pa rin si Gabriel. Let's eat dinner, sabi ni Gabriel. Hindi naman ako umangal doon dahil nagugutom na rin ako. Sabay kami lumabas ng kwarto at nagtungo sa dining hall. Gabriel. Hindi pa ako nakakapagpasalamat kay Gabriel sa ginawa niyang pagligtas sa akin. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Thank you. Tumas ang isang kilay niya. Nagtataka siguro ito kung bakit ako magpapasalamat sa kanya. Para saan? Sa pagliligtas mo sa akin kanina. Hindi ko lang masabi sa kanya na iniisip kong hindi niya ako sasagipin dahil maaari niya naman akong palitan kung sakaling mawala ako sa buhay niya. Iniisip ko na hindi naman ako ganoong kahalaga para iligtas niya. Kaya nang dumating siya at iligtas ako, ay ikinagulat ko talaga. Naramdaman ko ang pagtapik ni Gabriel sa aking ulo. Don't mention it. I'm glad you're safe. Pinamulahan ulit ako sa sinabi niya pero iba ito sa pamamaraan ng pagpula ng mukha ko dahil sa mga ginagawa niya kanina. Siguro mabait naman si Gabriel. Not thought, inisip ko na masama siyang tao. Mas na-appreciate ko lang siya ngayon. Kumpara sa ibang tao na hinuhusgahan ako dahil sa mga nangyari sa buhay ko, isa si Gabriel sa nagbukas ng oportunidad sa akin. Ito na ang gamot mo. Ibinigay sa akin ni Manang Dorothy ang ibinigay na gamot ni Dr. Rica para mabilis akong mabuntis. Hindi pa naman namin ginagawa iyon ni Gabriel pero dahil sa mga nangyayari sa pagitan namin, ay nararamdaman ko nang malapit na naming tawirin ang linyang iyon. Salamat po, sabi ko sa kanya. Ininom ko ang gamot pati na rin ang tubig na ibinigay nito sa akin. Hindi nagsalita si Manang at umalis na. Maaga ako nakatulog dahil na rin siguro sa dami na nangyari sa araw na ito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Nasa harapan ako ng university para sa unang araw ng klase ko. Excited ako dahil pinangarap ko ito. Kanina bago ako umalis ng bahay, nakasalubong ko pa si Gabriel. Hindi kami nagsabay kumain ng breakfast dahil maaga akong gumising. Today is your first day of college, am I correct? Tumango ako sa kanya. Nabanggit ko iyon sa kanya at pinayagan niya ako mag-aral. Wala din naman daw siya sa maghapon at sa gabi lang naman daw niya ako kailangan kaya bibigyan niya ako ng freedom na makapag-aral ng kolehiyo. Nagiging madali naman ang pag-adjust ko sa buhay ko sa bahay ni Gabriel. Hindi mahirap pakasamahan sa Gabriel. May ilang tao lang na halatang hindi ako gusto dahil siguro sa background ko pero iniisip ko na lamang na hindi iyon importante. Patuloy din sa Gabriel sa mga lessons niya sa akin para matuto ako at habang tumatagal, mas nagiging komportable ang katawan ko sa kanya. Lumapit sa Gabriel sa akin at ngumiti. Hinawakan niya ang hibla ng buhok ko at nilaro iyon sa kanyang daliri. Good luck. You can bring one of my drivers so they can drive you to school and pick you up. Ngumiti ako sa kanya at tumango. Dahil sa nangyari sa aking pagdakip noong nakaraan, napagtanto ko na mas maganda nga na may driver akong kasama. Hindi ko alam kung ano pang maaaring mangyari sa akin. Mabait si Gabriel, o siguro ayun ang gusto kong isipin. Mabait siya sa paningin ko dahil sa mga ipinapakita niyang aksyon pero hindi nawawala na may iba akong pakiramdam sa kanya. Parating nandito yung bigat at pagiging nakakatakot ni Gabriel sa hindi malamang dahilan. Alam ko na marami siyang tinatago at may parte ng pagkatao niya na hindi ko pa nakikita.
Hindi ko na rin naman nabalak pang kilalanin ng lubos si Gabriel. Natatakot ako na baka sa iba mapunta ang nararamdaman ko kapag ginawa ko iyon. Hinahanap ko na ngayon ang aking classroom. Malawak ang university kaya't nahihirapan ako. Mukhang naliligaw pa ako, sabi ko sa sarili. Tinangka kong hanapin sina Bern at Candy pero mukhang wala sila ngayon dito. Nag-text din ako sa kanila pero hindi pa lang nagre-reply ang mga ito. Naalala kong hindi dito pumapasok si Kelvin dahil sa course na gusto niya at kahit na dito, hindi rin kami magkakasama dahil ahead na siya sa akin na ilang taon. Naliligaw ko ba, miss? Napatingin ako sa nagsalita at nakita kong isang lalaki. Naka-uniforme din siya ng university kaya alam ko na dito siya nag-aaral. Sa tingin ko, hinahanap ko sa klase ko. Sinilip niya ang registration form ko kaya ipinakita ko sa kanya. First year? Ako din eh. Same class naman pala tayo. Bakit hindi ka nalang sumabay sa akin? Nakita ko ng classroom kanina. Natuwa ako sa sinabi niya. Tumango ako sa kanya at sumabay na lamang sa kanya sa paglalakad. First year pa lang pala siya. Hindi naman sa judgmental ako pero akala ko ay ahead na siya sa akin na ilang taon. Ayan ang name mo, hindi ba? Nakita ko sa registration form mo. Tumango ako sa kanya bilang sagot. Napapatingin sa amin ng ibang estudyante. Masyadong stand out itong kasama kong lalaki. I see. Marvin ang name ko. Sabi niya. Nice meeting you, classmate. Masaya na rin ako na may makilalang kaklase sa unang araw ko sa school. Akala ko'y magiging mag-isa ako. Awkward na tao pa naman ako kaya alam ko na hindi kaagad ako makakakilala ng kaibigan. Pumasok kami sa loob ng klase. Naganap ako ng bakanteng upuan at naupo doon matapos ko magpasalamat kay Marvin. Para pa ring isang panaginip na nandito ako ngayon sa pangarap kong school. Hindi man kurso na gustong gusto ko ang kinuha ko, masaya na ako na makakapag-aral. May naupo sa tabi ko. Tumingin ako dito at nagulat ako na makita si Marvin. Ay, dito na ako uupo sa tabi mo ha. Tinangka akong ngumiti sa kanya pero nauwi iyon sa isang pagdiwi. Mukha namang mabait at masayahin si Marvin pero minsan ay parang ang weird niya. Wala namang masyado nangyari sa klase namin ngayon. Halos introduction lang ang naganap at maaga kaming na-dismiss. Yun ang name mo, tama? Nag-aayos ako ng gamit nang may grupo ng mga lalaki ang lumapit sa akin. You're so pretty, sabi ng isa. Can we get your number? Hindi ko alam kung sinong unahin kong sagutin. Sabay-sabay ang kanilang pagpapakilala sa akin at pagsasabi ng mga kung ano-anong bagay. That's enough. Pumagit na si Marvin sa amin at pinaalis sa mga lalaki. Hindi niyo ba napapansin na tinatakot niyo na si Ayan? Alis! Masamang tinignan ng mga kaklase namin lalaki si Marvin pero nakahinga ako na maluwag na makita silang umalis. Thanks. Tumayo na ako at kinuha ang bag ko. Ganyan talaga kapag mga lalaking first time mahit ang puberty. Nagkakandara pa sa babae. Can't blame them. Maganda ka naman talaga. Ngumiti siya sa akin. Halika na't ihatid kita. Saan bang punta mo? Baka balikan ka ng mga lalaking iyon. Naku, hindi na kailangan. Sa parking lot lang naman ako. May sundo ako. Lalo lumawak ang ngiti niya. Mas maganda. Sa parking din ang punta ko. Sabay na tayo. Marvin reminds me of someone. Hindi ko lang mapinpoint pa kung sino. Nagtungo na kami sa parking lot. Madaldal si Marvin kaya't hindi kami nauubusan ng pinag-uusapan pero masaya ako makapag-usap sa kanya. Dito na lang ako. Thank you. Tumango siya. May pasok ka bukas? Oo, meron. Ikaw din? Yup. See you tomorrow. Hinawakan niya ang dulo ng buhok ko at dahan-dahan na ilapit ang kanyang mukha roon. Bago pa mahalikan ni Marvin ang dulo ng buhok ko, may baril na ako nakita na tumutok sa kanyang ulo. Do it, and I'm going to make your head explode here. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Gabriel. Ikinagulat ko na makita siya lalo na't hindi ko akalain na pupunta siya dito. Gabriel! Anong ginagawa mo dito? Lumapit ako sa kanya. Nakalimutan ko pa nga na nandito pa si Marvin. I am fetching you. Nakangiti siya habang sinasabi iyon pero ang buong atensyon niya ay na kay Marvin. Sabi ni Marvin. You have a boyfriend, Ayan? Magsasalita na sana ako para itanggi iyon at sabihin sa kanya na hindi ko boyfriend si Gabriel nang maunahan ako ni Gabriel. Scrum, before I bust your head. Ngumiti lamang si Marvin. Halata din sa kanya na hindi siya natatakot kay Gabriel. Bye, Ayan. See you tomorrow. Kinuwayan niya ako at umalis na. Tinignan pa siya ni Gabriel bago din umalis at maglakad papalapit sa kotse. Sumunod naman na ako sa kanya. Hindi ko akalain na susunduin mo ako. Next time you let someone touch what's mine. Nilangon niya ako.
I will cut their heads while you're watching. Noong una ay hindi ko maintindihan ang sinabi niya, ngunit nang rumihistro sa isipan ko ay nagtaasan ang aking balahibo. Sinabi niya iyon na may ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko na parati kong sinasabi na mukha namang mabait si Gabriel, pero nabanggit ko na rin na may kung ano sa kanya na nakakatakot. Ito ang ibig kong sabihin. He can threaten someone while smiling na akala mo'y nag-e-enjoy siya sa mga ginagawa o sinasabi niya. Parang nahihirapan akong huminga. Simula nang umalis kami sa university, hindi na ako makahinga ng maayos. Naalala ko pa na may tinutukan ng baril si Gabriel. Sinilip ko si Gabriel. Hawak niya pa rin ang baril at nilararo iyon sa kanyang kamay. May bala kaya iyon? Paano kung makalabit niya ang gatilyo at pumutok iyon? Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko talaga gusto na nakakakita ng kahit na anong armas na makakakitil ng buhay ng tao. Naalala ko ang pangit na napagdaanan ko, kung paano akong napagbintangang pumatay kahit wala akong kaalam-alam sa ibinibintang nila sa akin. How's your first day? Nagtaas ako ng tingin kay Gabriel. Hindi siya nakatingin sa akin at nakakakilabot ang dala niyang aura. Okay naman. Ngumiti siya pero hindi ito yung ngiti na gusto kong makita. Lalo lamang akong kinilabutan. Did you make new friends? Napalagok ako. Bakit hindi ako komportable sa tanong niya? Ordinaryo lamang naman ang mga binabato niyang tanong sa akin, hindi ba? Bakit kinakabahan ako? Friends? Kaibigan ko na bang maituturing si Marvin? Kaya lang kapag sinabi ko ang pangalan niya, pakiramdam ko ay magagalit lamang si Gabriel. You seem friendly. Too friendly actually. Nang tumingin sa akin si Gabriel, nakakakilabot ang ekspresyon ng kanyang mga mata. Ganoon man ay nanatili ang ngiti sa labi niya na siyang nakadagdag lamang ng kilabot sa akin. Tumingin ulit ako sa baril na hawak niya. Inilihis ko ang pinag-uusapan namin sa ibang bagay. May bala bang baril mo? Hindi ba illegal ang magbitbit niyan? Tumaas ang isang kilay ni Gabriel sa itinanong ko pero agad niya ring nabawi ang sarili at ngumisi. You know how to dodge a topic, huh? Tiningnan niya ang baril na hawak niya at ipinakita sa akin. Ito ba? Pinagmasdan niya iyon at itinutok sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. You can find the answer yourself. Nang kalabitin niya ang gatilyo, napapikit ako sa takot. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko na hindi ko narinig kung may baril bang pumutok. Nang mapagtanto na buhay pa ako, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nagmulat ako at diretsyong tumingin kay Gabriel. Binaba niya ang baril na hindi naman pumutok. This is just a toy gun. You don't expect me to carry a real gun in broad daylight? Ibinaba niya ang baril. And to answer your question, I can carry real guns, Ayan. We have licenses and permits. We even sell them. Bumagsak ang balikat ko at napasandal ako dahil sa nararamdamang kaba. Kung ano-ano nang pumapasok sa isipan ko. Hindi ko alam kung magagalit pa ako sa panulokong ginawa ni Gabriel sa akin. Look at you. Inabot niya ang aking pisngi at tinawakan iyon. Were you scared? Hindi ako nakapagsalita. Nanatili lamang akong nakatingin sa kanya at sa nakakakilabot na ekspresyon na meron siya ngayon. I love to see your fear. I would love to be drunk in your trepidation. Ayan. Pinakita niya ulit sa akin ng baril. Napapitlag ako kahit alam ko na peke naman iyon. Dinikit niya sa pisngi ko ang baril at tinaplos iyon doon. Bumilis na naman ang kabog ng dibdib ko. I knew, the moment I saw you, you're going to give me some entertainment. Ngumiti si Gabriel na akala mo hindi niya inihahaplos sa akin ang kanyang baril. So, let's get along now, Ayan. Para akong iniwan ng kaluluwa ko matapos ang nangyari sa loob ng kotse. Lumabas ako at naiwan si Gabriel sa sasakyan dahil kailangan niya pa raw na bumalik sa kanyang opisina. For the first time, gumaan ang loob ko na hindi kami magkakasama ngayon. Fresh pa sa isipan ko ang mga pagbabanta at mga sinabi niya kanina na nagtataasan ng balahibo ko sa katawan. Take care of her, Diego. I'll be back later. Naglakad akong papasok ng bahay. Wala pa rin ako sa sarili ko at parang babagsak ako. Sobra akong natakot kay Gabriel kanina na akala mo hindi ko siya kilala. Kung sa bagay, hindi ko pa naman talaga kilala ang tunay na Gabriel. Maaaring ang masayahing personality niya na parati niya ipinapakita sa akin ay maskara niya lamang. Were you scared of him? Natigilan ako sa paglalakad matapos kong marinig ang tanong ni Diego. Tiningnan ko ang likod niya dahil hindi naman ito nakaharap sa akin at nauuna siya maglakad. Isa pang mahirap na basahin sa Diego. Noong una ko siyang nakilala, akala ko ay kaugali niya si Gabriel pero mukhang nasa seryosong linya siya. Huh? Hindi ko nakuha ang gusto niya iparating sa akin. Humarap si Diego sa akin. Nakalapat ang usual na seryoso niya expression sa kanyang muka. The boss, natakot ka ba sa ginawa niya kanina?
Naalala ko kung ano mga pinagsasabi at ginawa ni Gabriel habang nasa sasakyan kami. So sobrang kaba ko, nakalimutan ko na nasa loob din pala sila ng kotse kanina at maaring nasaksihan ng mga nangyari. Normally, he will act like an idiot who doesn't know other things. But to pull a prank on someone or make fun of people, iisipin mo na isigaw lang ka siyang tao. But the truth is, he is far from that kind of person. Wala pa sa totoong personality niya ipinakita niya kanina. Maybe, he was annoyed that some other guy touched what's his. Tinuro ko ang sarili ko. Ako ba tinutukoy mo? Ngumiti lang si Jago at walang sinabing iba. Huminga ako ng malalim. Hindi niya naman ako kailangang itrato na parang gamit na pagmamayari niya at ipagdamot sa ibang tao. Actually, that's correct. Wala sa kasunduan ninyo na pinipigilan kanya makapagkita sa ibang lalaki. But that's his nature. Hindi siya nakikihati sa isang bagay o kahit tao ba na sa tingin niya ay kanya. Humalakip-kip si Jago. Alam mo ba kung bakit toy gun ang dala ni boss kanina kaysa tunay na baril? Ikiniling ko ang ulo ko pero hindi nagsalita. Ganoon man, halata siguro sa mukha ko ang pagtatanong. Dahil kung tunay na baril ang hawak niya, malamang may pinaglalamayan ngayon ng pamilya na lalaking kausap ko kanina. Gabriel Lardizabal is one of the best marksmen in the country. And maybe in the world. He never missed. Nanatili ang ngiti ni Jago sa kanya na siyang mas nakakakilabot. But don't worry, on normal days, hindi naman ganyan si boss. Matapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siyang papalayo. Kung inaakala ko na wala nang ilalala ang pinasok kong ito, mas lalo kong napapatunayan na parang patibong itong binagsakan ko na may matitilos na bagay. Isang maling galaw ko ay maaari ako masaktan o mamatay pa. Hindi ko kasabay sa dinner si Gabriel. Magkahalo ang aking nararamdaman nang hindi ko siya makita kanina. Hindi ko mawari kung masaya ba ako o malungkot. Masaya ako dahil hindi ko kailangang harapin ang lalaki nagbibigay takot ngayon sa akin. O malungkot dahil nasanay ako na parati ko siyang kasama sa pagkain. Naisip ko minsan na ang swerte ng mayayaman. Nagagawa nilang makakain ng kahit na anong gustuhin nila sa malawak na hapagkainan. Pero napagtanto ko ngayon na hindi rin pala. Malungkot kumain lalo na kung mag-isa ka lang sa isang hapag na ganito kalaki. Huminga ako ng malalim. Nakahiga na ako ngayon sa kama. Nagtalukbong ako ng kumot. Hindi na naman ako makatulog. Simula ng gambalain ni Gabriel ang isipan ko, parati na ako nahihirapan na makatulog. Minsan, kaya ako nakakatulog na maayos ay dahil pinapagod ako ni Gabriel sa gabi. Patuloy siya sa mga lessons niya sa akin kaya mabilis akong higitin ng antok. But on normal nights like this, nahihirapan akong ipikit ang mga mata dahil naglalakbay ang aking isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Maaga pa akong gigising bukas kaya kailangan ko makatulog. Pinanatili kong nakapikit lamang ang mga mata ko kahit hindi pa ako inaantok. Iniisip na dadalawin din ako ng antok anumang oras. Nakarinig ako ng pagbukas ng pinto. Agad na bumukas ang aking mga mata pero hindi ko nagawang kumilos. Pinakiramdaman ko lamang iyon. Naglalakad siya ngayon papasok sa loob ng kwarto. Sinara niya rin ang pinto. Sino ito? Gusto kong lumingon pero mas pinili ko magpanggap na natutulog. Gumalaw ang kama ko. My heart is in my throat. Kinakabahan ako. Hindi naman siguro ito masamang loob, hindi ba? I mean, mahigpit ang seguridad sa bahay ni Gabriel. Walang unauthorized person na makakapasok dito. May nahiga sa kama ko at nakihati sa kumot ko. Naramdaman ko ang init ng dibdib niya nang idikit niya ito sa aking likod. Ang kanyang braso ay pinulupot niya sa may bewang ko. Ang init ng kanyang paghinga ay humaplos sa likod ng tenga ko pababa sa may leeg ko. I know you're awake. Bulong niya sa akin. Napasinghap ako. Alam ko kung kanino boss ito. Hindi dapat ako matakot sa kanya. He's the master of the house. My boss and the one who's feeding me. Pero dahil sa nangyari kanina, hindi ko mapigilang mas isipin na siya ang biggest threat sa buhay ko. Hinigit niya ako para mas lumapit ako sa kanya. Nahihirapan na akong huminga. Naguguluhan din ako sa nararamdaman ko. A part of me is nervous but there's also a part that I am anticipating what will happen next. Gabriel? Alam ko na siya iyon. Nabosesan ko na siya at malakas ang pakiramdam ko na sa Gabriel ito. Bakit nga ba nakalimutan ko na sa Gabriel lamang ang may access sa kwarto ko na ito kahit ila ko ang pinto? He chuckled when I said his name. Namoy ko ang bango niya na may halong amoy ng alak. Mas naalarma ako. You're drunk. Hindi ko na kailangang makita ang mukha niya para masabi iyon. Sa pamamaraan pa lamang ng pagsasalita niya at amoy niya, alam kong lasing siya o nakainom. I am pent up, Ayan.
Mas inilapit niya ang kanyang labi sa akin tenga. His voice is incredibly hoarse right now. He sounded so sexy. I need you. Naglakbay ang kamay niya mula sa bewang ko papunta sa braso ko. Hinaplos niya yung pababa at hinawakan ang kamay ko. Mas idinikit niya ang ibabang parte ng katawan niya sa akin. Napalagok ako nang maramdaman ko ang matigas na bagay na nakaumbok sa pagitan ng kanyang hita. He's having a hard-on. Team this beast. Dinala niya ang kamay ko sa umbok sa pagitan ng kanyang hita. Naramdaman ko kung gaano iyong kabuhay. You know what to do, right? Mabigat ng aking paghinga at nagiinit na rin iyon. Tumango ako sa kanya.